Live mula sa GMA Network Center. 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagkaroon ng explosive eruption o malakas na pagputok ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island kaninang hapon. Kaya itinaas sa Alert Level 3 ang bulkan. Ibig sabihin niyan, nagsisimula na ang isang magmatic eruption na posible pang masundan kaya mas pinagdodoble ang ingat ng mga nakatira malapit sa bulkan. Ang makapal na usok at abo na ibinuga ng bulkan kanina nagdulot na ng nakasusulasok na ashfall sa maraming probinsya. At nakatutok si June Veneracion. Ito ang kuha mula sa observatory ng PHIVOLCS nang biglang pumutok ang Bulkang Kanlaon sa Negros Provinces pasado alas 3 kaninang hapon. Sa loob lang ng ilang segundo, kita ang pagpaimbulog ng maitim at malaking usok mula sa bunganga ng bulkan. Bulkan? Hala. Ang mga residenteng nakatira sa paligid ng bulkan nagulantang. Grabe sa dalong mo. God, isagid ka, isang putok lang mo. Ha? Para sa dalong mo? Hala, Angin lang na yan, talas angin. wala yan. Nanginginig ako. Makikita rin sa video ang dahan-dahang pagbaba ng usok sa dalisdis ng bulkan. Ang dambuhalang ash cloud, kitang lalong lumalaki sa video na ito. Sa bayan ng Moises Padilla, kita rin kung gaano kataas ang inabot ng usok. At kahit mula sa tawid dagat sa Toledo City sa Cebu, tanaw ang tore ng usok ng bulkan. Sabi ng PHIVOLCS, umabot sa taas na 4,000 meters mula sa bunganga ng bulkan ang ibinuga nitong usok. Dahil sa pagsabog mula sa Alert Level 2, itinaas ang Alert Level 3 sa Kanlaon. Ibig sabihin, nagsisimula ng isang magmatic eruption at posible pa ang mga kasunod na pagsabog. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Kinumpirma ng Philippine Statistics Authority na walang record ang mahigit 400 pangalang tumanggap ng confidential funds mula sa DepEd sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Ilang bagong resibo pa ang kinwestiyon ng mga kongresista dahil sa hindi magkakatugmang pangalan at pirma. At nakatutok si Jonathan Andal. Tulad ni Mary Grace Piatos, nadiskubre ng mga kongresista na wala ring record ng kapanganakan ang mahigit 400 pangalan na tumanggap ng confidential funds mula sa Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Batayan sa kumpirmasyon ng PSA o Philippine Statistics Authority sa House Committee on Good Government and Public Accountability. Out of 677 individuals, 405 ay walang birth certificate o walang record sa birth certificate o pwede nating sabihin na non-existent. Ang ibang pangalan may record sa PSA pero maraming kapangalan. Kasama sa walang birth record ang isang Kokoy Villamin na tumanggap ng confidential funds mula sa DepEd at Office of the Vice President pero magkaiba ang pirma sa mga resibo. May bagong mga resibo ring kinwestiyon ng mga kongresista. Si Alice Crescencio, nakapangalan sa 3 resibo pero magkakaiba ang pirma at address. Sina Sally at Sheila, magkaiba ang pangalan pero pareho ang pirma. Medyo kalukuhan na po ito. Ay itong mga taga-pirma o tagagawa nitong mga ARs na ito ay hindi coordinated. And because of this, Mr. Chair, I believe that this receipt was again merely fabricated. Nilista naman ng mga kongresista ang mga nakita nilang pwedeng ikaso sa mga sangkot sa nakalipas na 7 pagdinig ng komite, gaya ng technical malversation, bribery, corruption of public officer, falsification of documents, perjury, at ang pinakamabigat, plunder o pandarambong. Kapag hinanap sa iyo kung nasaan yung funds or saan napunta at wala kang masagot, the law presumes na binulsa mo. Given the amount we are talking about here, this may be under the crime of plunder. 612.5 million pesos na confidential funds ang hinahanap ng mga mambabatas kung saan ginastos.
Sa ngayon, makaraan ng 8 pagdinig, tinatapos na muna ng komite ang investigasyon nila sa confidential funds ni VP Sara. Ito'y para bigyang daan muna ang impeachment laban sa bise na confidential funds din ang tinutumbok. Pero kinwestiyon ito ni Congresswoman Franz Castro, paano na raw iimbestigahan ang 2 military colonel na pinagbigyan di umano ng daang-daang milyong pisong confidential funds ni VP Sara. Bakit tinigil na natin doon? Hindi natin pinatawag yung 2 security officer na involved o yung tumanggap. Nagsalita na rin po yung AFP na nagkakaroon na rin po sila ng internal investigation. Wala rin po akong tiwala na magkakaroon ng partial investigation patungo doon dahil alam naman natin, tauhan nila yung involved. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng bise at ng AFP. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Nangangamba ang ilang kongresista na baka kapos na sa oras para talakayin ang mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Bukod sa Christmas break, malapit nang magsimula ang kampanya para sa Election 2025. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa isang mensahe, sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco ang posibleng paghahain ng ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Bagamat di niya tinukoy, sabi ni Velasco, ang posibleng maghain ay isang religious group. Pero ngayon pa lang, nangangamba na ang ilang kongresista na baka kapos na sa oras para sa impeachment. Sa Miyerkules ng susunod na linggo, idaraos ang huling sesyon ng Kamara bago ang kanilang Christmas break. At matapos ang ilang buwan, magsisimula na rin ang kampanya para sa eleksyon 2025. Kaya tanong ng ilang kongresista, may panahon pa ba para sa impeachment? I agree with some of my colleagues' position na medyo kukulangan ng oras. Remember, yung practicality nung time kasi, December ngayon. Ang concern ko talaga is yung time. Kung possible pa because of the time, di ba? We have to face reality. By next year, come February, national campaign na. By March, local campaign. Sa ngayon, hawak pa rin ng Secretary General ng Kamara ang 2 impeachment complaint na inihain laban sa bise. Panawagan ng Makabayan Bloc na nag-endorso at nangangalap ng pirma para sa pangalawang impeachment complaint, bigyan ng pagkakataon ang impeachment. Panawagan natin, Mr. Chair, na i-honor ang pagkilos ng mamamayan na nagsampa ng People's Impeachment Complaint. Ang Vice Presidente ay nananatili sa pwesto, mananatiling may hawak sa public funds. Kung hindi natin tatangnan ang ating tungkulin to impeach official like Vice President na ibinigay sa atin ng Constitution. Hinihingan pa namin ng reaksyon ng bise kaugnay rito. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Huli sa magkakaiwalay na operasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao, ang mga nagbebenta umano sa dark web ng mapanganib na kemikal na pwedeng magamit sa terorismo. Nakatutok si John Consulta. Pagkakuha ng hudyat, agad pinasok ng mga tauhan ng NBI ang bahay na ito sa Cagayan de Oro City. Pagdating sa ikalawang palapag, nakuha ang kanilang pinakatarget. Arestado ng NBI ang isa sa mga miyembro ng grupo na nagbebenta sa dark web ng radioactive na uranium. Bago ito, may nahuli ding suspect sa Pasay City na unang nagtangka magbenta sa isang undercover buyer ng NBI. Pati sa Cebu City, may isang inaresto kung saan may nakuha ring uranium sa isang area sa ikinasang follow-up operation. Ayon sa NBI, nagpositibo sa pagiging radioactive ang mga suspect na matagal na umanong exposed sa ibinibenta nilang uranium. Lubhang napakadelikado nito, kaya ang mga NBI agent at PNRI na sumabak sa operasyon nakasuot pa ng protective suit para proteksyon laban sa radioactive material. Ang DU ay maaring gamitin as dirty bombs or radiation dispersal devices. This makes the DU as dirty bombs the ultimate weapon of terror. Our subjects were intending to sell it to foreigners and not to Filipinos. Yung powder, pag na-inhale, pag pumasok sa lungs, alpha emitter yun Yun talaga ang magiging, may material ka na nasa loob mo
na nagge-generate ng alpha particles, which is a potential route for cancer. Bukod sa peligro, ikinabahala ng PNRI kung paano ito nailusot ng ilang individual. Mahigit 100 depleted uranium ang nakumpiska sa magkakahiwalay na operasyon na ibinebenta sa kabuang halaga na 173 million pesos. Ito ang kauna-unang operasyon ng NBI at PNRI na may kinalaman sa uranium na isang radioactive material. Ayon sa NBI, kahit na mabigat ang implikasyon ng ginawa ng mga suspect, bailable ang kasong kinakaharap ng mga ito sa ilalim ng RA 5207 na 1968 pa na ipasa. We hope that there will be a review of the law. As we speak, we understand that there is a pending bill para ma-improve itong batas. Iniimbestigahan na ngayon sa tulong ng ating Interpol at FBI and other agencies, dinidetermine na natin kung paano na ipasok dito sa Pilipinas yung mga uranium na yan. Nagsasagawa na ng decontamination ang PNRI sa mga lugar ng operasyon sa Pasay, Cebu at Cagayan de Oro para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Magpapatawag na ng pulong ang MMDA kasamang iba't ibang sektor at grupo para tugunan ang magkakasunod na disgrasya sa kalsada. Nakababahala lalo't may mga buhay pang nasasaya. At nakatutok si Joseph Moro. Kaninang umaga sa may UN Avenue sa Maynila, bumangga ang isang SUV sa concrete barrier. Saka inararo ang mga sasakyan. Sugatan ng 4 na rider, isang tricycle driver, pati na ang driver ng SUV. Nito namang December 5, isang truck ang nawala ng preno sa katipunang flyover sa Quezon City. 4 ang patay dyan, kasama motorcycle delivery rider na si Anthony Iringco. Pero dapat managot dyan. Kung nabutan ko lang yung driver nung araw na yun, baka di na rin siya abutin ng Pasko eh. Sobra, mamimiss ko, hindi ko matanggap. Habang nabubuhay ako, mamimiss ko ang anak ko. 35 naman ang sugatan kasama ang isang 8 buwang gulang na batang lalaki. Ang driver ng truck sinampahan ng Quezon City Traffic Enforcement Unit Sector 3 ng reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries at multiple damage to properties. Ipinapatawag na rin siya ng Land Transportation Office pati ang may-ari ng truck bukas. Isa naman ang patay at 6 ang sugatan sa karambola rin ng 6 na sasakyan sa Skyway sa may Parañaque noong December 6. December 7 naman sa Antipolo, isang 18-wheeler truck na may kargang kopra ang nawala ng preno sa sumulong highway at sumagasa rin sa mga sasakyan. Walang naiulat na namatay o nasugatan dito. Sa datos ng MMDA, 562 ang namatay sa mga lampas 85,000 na mga aksidente sa daan noong nakaraang taon, na sangkot ang lampas 165,000 na mga sasakyan. Pinakamaraming namatay sa banggaan ng mga motor at truck. Kasunod sa banggaan ng mga motor at mga kotse, pangatlo sa mga kotse na nakasagasa ng mga pedestrian. Ayon sa MMDA, ang mga pedestrian at mga motorcycle riders ang mga pinaka-vulnerable o takaw-aksidente sa daan sa Metro Manila. Ang MMDA ipapatawag na ang mga sektor na may kaugnayan sa kaligtasan sa kalsada. Ipapatawag rin ang mga asosasyon ng mga truck at haulers pati na ng mga motorsiklo ngayong linggo. Medyo alarming na. Halos araw-araw may mga malalaking aksidente. Yung iba nagdulot pa ng pagkamatay. Enforcement issue ba siya? Like especially yung overloading, kasi nakikita natin na yung excuse na nawawala ng preno, more likely naman mini-maintain yan eh. Ang problema, pag nagpreno at sobrang bigat naman ng kargada mo, hindi rin nakakaya ng preno eh. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Pag-amyenda sa Rice Tarification Law na layuning mapababa ang presyo ng bigas, pagpapalakas ng turismo at pagtaguyod sa mental health. Yan ang isinusulong ng 3 panukala na pinirmahan ngayong araw ni Pangulong Bongbong Marcos. Tinutukan niya ni Ivan Mayrina. Ang bentang 40 pesos kada kilong bigas na mabibili sa mga kadiwa ngayon. Target mapababa ng hanggang 2 piso pagpasok ng taon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Next year, ang target natin is to break 40 pesos
Hopefully by maybe end of January, meron na tayong 39, 38, yung mga ganun. Ang pagbaba ng presyo ng bigas, ang pangunahing layunin ng nilagdaang amyenda sa Rice Tarification Law na nilagdaan ng Pangulo ngayong araw. Pangunahing amyenda rito, ang pagpapalawig ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF hanggang sa 2031 at pagdagdag sa pondo mula sa 10 bilyon kada taon sa 30 bilyon kada taon. Kukunin ito mula sa nakokolektang taripa sa inaangkat na bigas. This will enable us to do much more for our farmers, ensuring that they have the resources that they need to succeed and to make the rice industry even more competitive. Binibigyan din ng batas ang mas malawak na kapangyarihan ng Department of Agriculture para i-monitor ang mga importer at trader. Mas matututukan ang mga warehouse at mas makikita ang aktual na datos at inventaryo ng bigas para mas matiyak na sapat ang supply ng pagkain. Pagsulong naman sa Pilipinas, hindi lang bilang pasyalan kundi shopping destination din. Ang layan naman ng nilagdaan din ngayong VAT refund program for non-resident tourists. Sa ilalim nito, maaaring mag-claim ng refund sa value-added tax sa mga banyagang turista o mga balikbayang foreign passport holder para sa mga bilihing may halagang 3,000 pesos pataas. Ayon sa Bureau of Internal Revenue, maaaring umabot sa hanggang 6 na bilyong piso ang mawawala sa koleksyon ng VAT mula sa mga dayuhang turista dahil sa bagong batas na ito. Pero mas magiging malaki naman daw ang balik nito sa inaasahang mas malaking kita at mas maraming trabaho sa industriya ng turismo. The economic impact of this measure is projected to be substantial, estimating an almost 30% increase in tourist spending. This will elevate the value proposition of Philippine tourism as we can now add a very attractive shopping component to tourism in the country. Ang Basic Education, Mental Health and Wellbeing Promotion Act na nilagdaan din ngayong araw. Layo namang tugunan ang nakababahalang bilang ng mga kabataan nagkakaroon ng depresyon. Noong 2023, 254 ang naitalang report ng mga mag-aaral na nagtangkang kitilin ng sariling buhay dahil sa depresyon at pumalo yan sa mahigit 1,500 ngayong taon batay sa datos ng Department of Education. Ang pinaka-major na nakikita namin na pinaka-dahilan ay ang epekto ng social media or the use of gadgets that is not being managed well. And then add on to that, significant factor is that the dysfunctional family. Parents who doesn't have any guidance. Sa ilalim na nilagdaang batas, magkakaroon ng mga care center sa mga paaralan na may professional counseling at stress management workshop para mapangalagaan ang mental health ng mga mag-aaral. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.